Tumunog ang kampana ng paaralan, hudyat ng pagsisimula ng bagong taon ng pasukan. Sa isang silid-aralan, inanunsyo ng isang guro na mula sa taong ito, ang Firen Girls High School at Firen Boys High School ay magsasama at magiging isang paaralan. Batid ng guro na maaaring mahirap para sa mga babaeng estudyante na makisama sa mga estudyanteng lalaki, ngunit hinikayat pa rin niya ang lahat na makisama upang masanay sila sa bawat isa. Dahil sa bagong termino ng paaralan, iminungkahi ng guro na magpakilala sila sa isa't isa. Di pa man natatapos ang guro sa pagsasalita, isang boses ang napansin ng lahat, at mula ito sa isang estudyante na may ngalang Yomabuki Ariso. Pinunan nito ang pagkakamali ng guro sa pagsasalita, at kinukwestiyon kung bakit niya sinabing, everybody, sa halip na, everybody. Hiniling niya sa guro na simulan muli nito ang kanyang talumpati, dahil hindi pa raw ito perpekto. Nagulat ang guro, kaya humingi siya ng tawad at sinubukang alalahanin ang pangalan ng estudyante. Madramang ipinakilala ni Ariso ang kanyang sarili bilang tagapagmana ng Yomabuki Group, at nakatakdaring pamahalaan ang Japan. Ipinahayag niya na ang pagiging perpekto ang kanyang pangako, ngunit sa kasalukuyan nasabi niya na nasa 79% pa lamang ang kanyang pagiging perpekto, kaya't kailangan niya ng tulong mula sa mga estudyanteng babae para mahanap ang nawawalang 1%. Sa isang malateatro na post, ipinahayag ni Ariso ang kanyang malaking plano, nais niyang tumayo ang mga babae, at sabihin sa kanya ang mga katagang mahal kita. Agad na nagalit ang mga lalaking estudyante sa nasabi ni Ariso, at tinawag ang pagpapakilala niya na pinakamasama sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nagreklamo naman ang isa na sinayang umano ni Ariso ang pagkakataon nilang makipag-ugnayan sa mga babae, at ngayon ay binibigyan na sila ng mga nakakatawang tingin. Isang babaeng may maikling buhok ang nagtanong kung tungkol saan ang paghiling ni Ariso ng mga katagang mahal kita, at tuwang-tuwa niya rin natanong kung ang nawawalang 1% na hinahanap ni Ariso ay isang kasintahan, at sabik na nagboluntaryo para sa posisyon. Biglang nagbago ang kilos ni Ariso, at bigla itong tumayo na siyang ikinagulat ng dalaga. Malapitang sinuri ni Ariso ang dalaga, at kanyang sinabi na hindi tugma ang boses nito sa boses ng dalagang matagal na niyang hinahanap. Biglang lumayo si Ariso, nagpaalam na oras na ng pagpunta niya ng banyo. Habang siya'y naglalakad sa pasilyo ng paaralan, isiniwalat ng mga lalaking kaklase ni Ariso, na simula pa nung middle school, lagi na lamang siyang kumikilos ng ganoon sa mga babae. Dagdag pa nila na hinahanap ni Ariso ang isang partikular na babae, pero hindi niya alam kung ano ang hitsura nito, at ang tanging pinanghahawakan lamang niya ay ang boses ng dalaga. Nang biglang tumunog ang telepono ng binata, inakala nito na nagpadala sa kanya ng mensahe ang dalagang kanyang hinahanap, ngunit galing lamang pala ang mensahe sa kanyang ina, na nagpadala lamang ng isang litrato. Naisip niya na hindi mabuti para sa kanyang puso ang tunog ng kanyang notification, pagkat palagi niyang naaalala ang kanyang nakaraan sa tuwing ito'y kanyang naririnig. Paglipat ng eksena sa isang 12 taong gulang na si Ariso, nakatutok ito sa kanyang telepono at inaabangan ang isang radio program. Ang tanging nagpapasaya sa kanya noon ay isang palabas sa radyo na pinangungunahan ng isang babaeng nagngangalang Apollo. Halos walang tagapakinig si Apollo, kaya't kadalasan, parang pribadyo lamang silang nag-uusap sa isa't isa. Naaalala niya kung paano laging tinatapos ni Apollo ang kanyang palabas, gamit ang mga katagang mahal kita. Alam niyang bahagi lamang yon ng isang palabas, ngunit para sa kanya ang mga salitang iyon ay lubhang napakahalaga. Pagbalik ng eksena sa kasalukuyang Ariso, isang estudyanteng babae na may pulang buhok ang bumulong sa kanya ng mahal kita. Napaatras si Ariso sa pagkagulat, habang pinagtatawanan ito ng dalaga. Pabiro nitong ipinaalala kay Ariso ang agarang pagpunta ng banyo, pagkat malapit na umanong matapos ang oras ng pahinga. Kalaunan sa cafeteria, kasalukuyan naman siyang wala sa kanyang sarili, pagkat tingin niya halos kapareho ng boses ni Apollo ang boses ng babae na nakausap niya sa pasilyo ng eskwelahan. Bigla, isang pamilyar na boses ang narinig niya sa speaker ng paaralan. Nagmula ang boses sa broadcasting club, na kasalukuyang nag-aanunsyo ng isang masayang pagbati sa bawat estudyante at sa panibagong taon ng pasukan. Nagkomento ang kaibigan ni Ariso na maganda ang boses ng babae sa likod ng mikropono, ngunit si Ariso na laging perpeksyonista, ay napansin na pangit ang kalidad ng tunog ng speaker kaya't malamang luma na ang kanilang mga kagamitan. Nang marinig niya ng maigi ang boses sa speaker, bigla na lamang siyang natauhan, at biglang napatayo at patakbong lumabas ng cafeteria. Habang tumatakbo, pinagsama-sama ni Ariso ang lahat ng alam niya, katapos ang pagbalik ng eksena sa nakaraan. Pagtungtong ni Ariso ng second year sa middle school, biglang tinapos ni Apollo ang kanyang palabas sa radyo,
kasunod ng pag-alis nito ng kanyang mga impormasyon. Mula sa kanilang mga naging pag-uusap, nalaman niya na pareho silang estudyante, at naalala rin niya na sinabi nitong gusto niyang pumasok sa isang all-girls high school na tanaw ang karagatan. Batay sa mga nasabi ni Apollo, nakakuha siya ng ideya kung saang eskwelahan ito kasalukuyang pumapasok. Matapos niyang imbestigahan ang bawat all-girls school na malapit sa tabing dagat, nalaman niya na ang Fearin Girls High School ang pinakapasok sa criteria. Natatawa siya ng walang pakundangan, humahanga sa kanyang katalinuhan sa kanyang pagpili na pumasok sa paaralang ito. Pagdating nito sa harap ng broadcasting room, determinado itong makausap muli si Apollo, sa paniniwalang ang kulang niyang 1% ay dahil sa dalaga. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang 4 na babaeng nakaupo sa paligid ng mesa at nakaharap sa mikropono, halatang nagulat sa biglaan niyang pagpasok. Natatarantang humingi ng paumanhin si Ariso dahil sa pagkaantala ng kanilang broadcast, habang si Rika Inohana ay nakatingin sa binata ng walang ekspresyon. Humingi ng tawad si Ariso, inamin niyang hinayaan niyang manaig ang kanyang emosyon sa biglaan niyang pagpasok, ngunit sa loob-loob niya, kumbinsido siyang ang babaeng nakilala niya sa pasilyo, si Rika, ay talagang kaboses ni Apollo. Ngunit habang tinitingnan niya ang 4, nalilito siya sapagkat lahat sila ay may boses na kapareho kay Apollo. Pareho kay Apollo ang boses ni Rika, samantalang kuhang-kuha naman ng black hair girl na si Uzuki ang intuition at pronunciation ni Apollo. Ang mahinang boses naman ng babaeng may puting buhok na si Iko ay tulad ng ginagawa ni Apollo sa mahinang boses. At ang twin-tail girl naman na si Nene ay may parehong angry tone kay Apollo. Nabigo siya, napagtanto kung gaano siya kawalang katiyakan matapos hindi marinig ang boses ni Apollo sa loob ng 3 taon. Natanong ni Nene kay Ariso, kung bakit umano ito nandito kung wala naman siyang alam tungkol sa club. Ipinaliwanag rin ni Iko na ang broadcasting club ay nakalaan lamang para sa mga taong katulad nila, mga naghahangad na maging voice professional. Biglang naalala ni Ariso ang isang eksena kung saan tinanong niya si Apollo tungkol sa pangarap nito. Sumagot ang dalaga na gusto niya ng trabahong may kaugnayan sa boses, at naglista ng mga posibilidad tulad ng voice acting, singer, anchor, at VTuber. Samantala, nagawa namang makilala ni Shinobu Uzuki si Ariso, at sinabi niyang narinig na niya ang tungkol dito, at binanggit ang mga chismis na nagsasabing isa siyang bastos na lalaki. Ipinakilala naman ni Iko ang kanyang sarili kay Ariso, sinabing isa siyang VTuber at ipinaliwanag na ang pagiging mahiyain ay bahagi ng kanyang pagkatao, at ibinahagi na matagal na rin mula nang huli siyang nakipag-usap ng personal sa isang lalaki. Paglapit ni Rika sa binata, direkta niya itong tinanong kung naparito ito para makita siya. Seryosong kinumpirma ni Ariso na oo, narito umano siya para makita talaga si Rika. Sumumpa siya sa ngalan ng Yamabuki na wala siyang masamang motibo, gusto lang niyang marinig muli ang boses nito. Nang mapagtanto niyang hindi siya makakasiguro sa pamamagitan lamang ng pagtukoy sa isang tao, napagpasyahan niyang iisa lang ang paraan para maalis ang kanyang kalituhan. Lumingon siya para direktang kausapin ang buong grupo, direktang itinanong kung sino sa kanila ang tunay na Apollo. Labis na nalito ang mga babae sa tanong ng binata, at hindi nila batid kung sino o ano ang tinutukoy nito. Naisip ni Ariso na hindi maaaring wala sa kanilang 4 ang tunay na Apollo, pagkat base sa kanilang mga boses, nakakatiyak siyang isa sa mga ito ang dalagang kanyang hinahanap. Napagtanto niya na tila nais ni Apollo na itago ang kanyang pagkakakilanlan, kaya agad niyang pinagsisihan ang direkta niyang pagtatanong. Sinabihan siya ni Nene na lumabas na ng silid, upang maipagpatuloy na nila ang kanilang pag-broadcast. Pumayag siyang umalis, sapagkat marami pa naman siyang pagkakataon para matuklasan ang katotohanan. Subalit sinabihan siya ng mga dalaga na wag nang bumalik, sapagkat off-limits umano sa mga outsiders ang broadcasting club. Sa sandali ng kawalan ng pag-asa, ipinahayag ni Ariso na marami siyang alam patungkol sa vocal work, kaya't may karapatan rin siyang sumali sa broadcasting club. Bilang patunay ng kanyang kahusayan, ipinahayag niya na napansin niya ang isang malaking depekto sa loob ng broadcasting club, at yun ay ang kanilang kagamitan. Sinabi niyang napakasama ng kalidad ng tunog at ingay ng speaker, kaya hindi niya ito matiis pakinggan. Inamin ng mga babae na medyo luma na talaga ang kanilang mga kagamitan, kaya naman labis na naaapektuhan ang pang-araw-araw nilang anunsyo. Taglay ang isang kumpiyansang ngiti. Inalok ni Ariso ang mga dalaga ng isang mungkahi, na kung papayagan umano nila siyang sumali sa broadcasting club, bibigyan niya silang lahat ng mga bagong kagamitan. Agad na nagbago ang pananaw ng mga dalaga, wika ni Uzuki na maganda ang alok ni Ariso, kaya't masaya niya itong tatanggapin. Laking gulat ni Ariso nang sumang-ayon si Rika nang nakangiti, kaya't nagpasalamat ito sa kanila at ipinahayag na bilang pangulo,
Gagawin niya ang lahat para makatulong. Nagtataka si Uzuki kung ano ang maaaring gusto ng isang mayamang lalaking tulad ni Ariso, ngunit tila may ideya si Rika. Bumulong si Rika ng isang plano sa mga dalaga, na mariing tinutulan ni Nene, kaya't iginiit ni Rika na walang bayad ang pagsasagawa nila nito. Biglang lumingon ang mga dalaga sa kanya, at sabay-sabay na ibinulong ang mga katagang. 愛してるよ、山吹くん。 Labis ang nadamang gulat ni Ariso sa nasabi ng mga dalaga, na halos umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. At dahil sa pagkabigla, agad itong umalis ng silid at tumakbo palayo. Habang ito'y nasa isang tabi, na lubos na natataranta at nalilito, bumalik muli ang eksena sa nakaraan. Nang gabing iyon, nasa bahay si Ariso at nakikinig ng radyo, biglang narinig ang boses ni Apollo at personal siyang binati. Katapos ng programa, nagpasalamat si Apollo sa pakikinig ni Ariso, pagkatapos ay sinabi ang mga katagang mahal kita. Maya-maya pa, biglang bumalat sa kanya ang bigat ng nangyari, namula siya ng husto, pinagpapawisan at nanginginig, at sabik na sana'y bawiin na lamang ni Apollo ang mga sinabi nito. Hindi siya makapaniwalang inamin niya ang kanyang pag-ibig sa isang babaeng hindi niya naman kilala, at nalungkot pagkat ang perpektong tulad niya ay hindi dapat gumawa ng ganoong pagkakamali. Habang naghahanda ang mga babae sa broadcasting club, abala naman si Ariso na nag-iisip ng bagong misyon, pagkat kinakailangan niyang matukoy kung sino ba talaga si Apollo. Sumunod na araw, nagdaos ang broadcasting club ng isang maliit na pagdiriwang para kay Ariso. Binihisan nila ito ng isang nakakatuwang kasuotan, at sinabi nilang ang dahilan kung bakit ito narito, ay upang kanilang maging utusan. Ipinaliwanag ni Uzuki na tutol ang kanilang advisor sa pagkakaroon ng lalaking miyembro, kaya't nagbigay ito ng kondisyon kung saan tatanggapin lamang si Ariso kung magigi itong utusan ng mga dalaga. Kahit labag sa kanyang loob, tinanggap ni Ariso ang naturang kondisyon, alang-alang sa kanyang minimithi. Sumunod na araw, napansin niyang tila walang tao sa clubroom maliban kay Uzuki. Napansin niya na naghahanda na ito para sa anunsyo, kaya't nakita niya ito bilang isang ginintoang pagkakataon upang pagmasdan ang pagtatrabaho ng dalaga. Inisip ni Ariso ang kanyang mga tala patungkol kay Uzuki, at ayon rito, isa itong modelong estudyante, vice-presidente ng konseho, at isang naghahangad na maging tagapagbalita. Nakita ni Ariso ang isang detalyado at mahabang script, na balak gamitin ni Uzuki para sa paparating nitong pag-aanunsyo. Ipinaliwanag ni Uzuki na minamarkahan niya ang kanyang mga script upang mapansin ang intonasyon at maiwasan ang pag-uutal-utal sa kanyang mga salita. Itinaas ni Uzuki ang isa niyang daliri malapit sa kanyang labi, at winika kay Ariso na huwag munang magsasalita pagkat oras na ng kanyang pag-aanunsyo. Nagsimula ito sa isang regular na anunsyo, na nagpapaalam sa mga estudyante na ang silid musika ay isasara muna dahil sa construction. Habang nakikinig ang binata sa pag-aanunsyo ni Uzuki, hindi nito naiwasang hindi mabighani sa boses ng dalaga. Naalala niya ang isang linya mula sa isang libro tungkol sa isang boses, tulad ng kalansing ng pilak na kampana, at iniisip na ito ang perpektong paglalarawan para sa malinaw at kaibig-ibig na boses ni Uzuki. Gayunpaman, ang isang bagay na masasabi niya ng tiyak, ay ang labis na pagkakamali ni Uzuki sa bawat salita na binabanggit nito. Hindi na napigilan pa ni Ariso ang mapasigaw, dahil sa mga salita na hindi masabi ni Uzuki ng maayos. Katapos ng broadcast, pinagalitan ng mga estudyanteng lalaki si Ariso, na ikinakatwiran na ang mga pagkakamali umano ni Uzuki sa pagbibigkas ng mga salita ay ang siyang dahilan kung bakit ito kaakit-akit. Hindi ito pinansin ng binata, bagkus nagpa siya itong maglakad-lakad upang isipin ang mga susunod niyang hakbang. Habang nasa daan, nakita niya sa di kalayuan ang dalagang si Nene, na napapalibutan ng kanyang mga tagahanga. Tuwang-tuwa ang kanyang mga tagahanga na nagtatanong kung binili ba niya ang bagong volume ng isang manga na may titulong Lilikos. Ibinahagi ni Ariso ang kanyang impormasyon tungkol kay Nene, kung saan isa itong aspiring voice actress na naghahangad na maging mahusay sa larangan ng voice acting. Isa rin itong masugid na cosplayer na palaging sentro ng atensyon, at sikat na sikat rin ito sa mga otaku dahil na rin sa boses nito na mala-anime. Nang mag-request ang isa nitong tagahanga na bigyang boses ni Nene ang isang linya sa isang eksena sa manga, ginawa naman ito ng dalaga ngunit habang ito'y kanyang binabasa sunod-sunod ang kanyang naging pagkakamali sa pagbibigkas ng bawat salita. Nang makita ni Nene si Ariso na kasalukuyang nanonood, agad siyang nagkunwaring natatakot, at dramatikong inakusahan si Ariso na bastos na lalaki. Habang nasa hagdan, ipinaalala niya sa kanyang sarili na ang tanging prioridad niya ay ang paghahanap kay Apollo, subalit hindi niya ito magawa pagkat malabo ang kanyang mga alaala dahil na rin sa katagalan ng huli nilang pag-uusap.
At dahil din sa hybrid encoding, ang boses na nagmumula sa isang smartphone ay isang digitized pattern, hindi ang tunay at natural na boses. Nangangahulugan ito na hindi siya maaaring umasa lamang sa tunog at sa halip ay dapat niyang ituon ang kanyang oras sa pagmamasid sa mga kilos ng bawat miyembro sa broadcasting club. Pagsulpot ni Iko sa likuran ng binata, dahil sa pagkagulat nahulog ito sa hagdan at bumagsak ng matinding. Nang tanungin nito si Iko kung ano ang ginagawa nito sa ganitong klaseng lugar, sinabi ng dalaga na parati umano siyang pumupunta rito upang mag-livestream. Nang hilingin ni Ariso na pagmasdan ang pagla-livestream ni Iko, pumayag rito si Iko kaya't pinanood niya ito habang kasalukuyang naghahanda. Nang simulan na ni Iko ang kanyang stream, ipinakilala niya ang kanyang sarili sa mga manonood, katapos ay bumati ng ilang viewers bago tuluyang tinapos ang stream. Laking gulat ni Ariso nang masaksihan na ganoon lamang kabilis ang pagla-livestream ni Iko, kaya't tinanong niya ito kung bakit niya iyon ginagawa. Ipinaliwanag ng dalaga na 10 minuto lamang talaga kung siya ay mag-stream, at tingin niya masaya naman ang kanyang mga manonood sa ginagawa niyang yun kaya't sapat na yun para sa kanya. Biglang napatigil ang binata, at ito'y tumalikod at tuluyang umalis. Nang makita ng dalaga ang malungkot na tingin ni Ariso, nag-alala ito at napaisip kung may nagawa ba siyang mali upang ito'y magalit. Habang naglalakad, hindi napigilan ng binata na madismaya sa mga dalaga, pagkat sinasayang lamang umano ng mga ito ang kani-kanilang mga talento. Nagreklamo siya tungkol sa 4 na dalaga, na sa halip na magsanay ay nag-aaksaya lamang ng oras sa mga walang kwentang bagay. Binunyag niya na pinag-aralan talaga niya ng maigi ang trabaho na may kinalaman sa boses, pagkat ipinangako niya noon kay Apollo na tutulungan niya ito na marating ang mga nabanggit nitong pangarap. Binanggit ni Apollo noon ang mga posibilidad na pangarap na kanyang nais, halimbawa ang pagiging voice actor, pagiging anchor, pagiging VTuber, o pagiging singer. Dahil dun, sa kagustuhan ni Ariso na makatulong kay Apollo, napagpasyahan niya na maging dalubhasa sa larangan ng voice work, upang maging instrumento sa pagkamit nito ng kanyang pangarap. Ang alaala niyang iyon ay nagpalala sa kanyang pagkadismaya sa 4 na dalaga, at hindi niya naiwasang mapaisip kung isa ba talaga sa kanila si Apollo. Nang tumunog ang kampana na hudyat ng pagsisimula ng susunod na anunsyo, mabilis na tumakbo si Ariso upang pumunta sa broadcasting room. Pagdating nito sa silid, inagaw nito ang mikropono kay Uzuki, pinagsigawan na hindi umano niya hahayaang sayangin ng 4 na dalaga ang kanilang mga talento. Hindi siya makakapayag na makulong na lamang palagi sa silid na ito ang 4 na dalaga, at hindi rin siya makakapayag na hindi makamit ng mga dalaga ang kanilang mga pangarap. Wika niya sa kanyang isip, kung hindi man maalala ni Apollo ang kanilang naging pangako noon sa bawat isa, sisiguraduhin niyang maaalala yung muli ni Apollo. At dahil hindi rin siya sigurado kung sino sa 4 ang tunay na Apollo, naisip na lamang niyang tulungan ng 4, upang makamit ng mga ito ang kani-kanilang pangarap. Bilang perpektong tao na katulad niya, nararapat lamang na maging perpekto rin ang club kung saan siya nabibilang. Kaya naman sa sandaling ito, titiyakin niyang magiging perpekto rin ang 4 na dalaga. Sisiguraduhin umano niya na magiging mahusay na anchor si Uzuki, magiging sikat na singer si Rika, magiging top 1 voice actress si Nene, at magiging top watch VTuber si Iko. Katapos nitong magbigay talumpati, bigla itong nakatanggap ng mensahe mula kay Apollo, isang mensahe na nagsasaad na hindi pa siya maaaring magpakilala kay Ariso, kasabay ng isang pasasalamat ng dahil sa nakakatouch na talumpati nito. Sumunod na araw, isinama ni Ariso ang mga dalaga sa dalampasigan para sa isang morning training. Ipinahayag niya na ang isang malusog na boses ay nagsisimula sa isang malusog na pangangatawan, at ang pagsasanay na ito ay makakatulong sa kanilang mga boses na maabot ang mas mataas na antas. Gayunpaman, nahihirapan ang mga dalaga na makasabay kay Ariso. Si Nene ay kasalukuyan ng hinihingal habang nagrereklamo na masyadong maaga ang kanilang pagsasanay. Hinarap ni Nene si Ariso, naiinis na hindi man lang ito napapagod. Naalala niya ang pangako nito kahapon na gagawin silang mga propesyonal at tinanong kung seryoso ba talaga ito. Sinabi ni Ariso na lalaki siyang tumutupad sa kanyang mga pangako, at kapag may binitiwan na siyang pangako agad niya itong isinasabuhay. Sinubukan ni Uzuki na mamagitan sa dalawa, at sumang-ayon ito kay Ariso na sila ay nagpapabaya at kailangan ang pagsasanay. Katapos yun, iminungkahi ni Ariso sa mga dalaga na mag-almusal muna. Iminungkahi ang isang restaurant, ngunit sinabi ng mga dalaga na nais muna nilang bumalik sa club room, upang magbihis at maghanda.
Pagdating ng grupo sa isang restaurant, may pagmamalaking inilapag ni Ariso ang isang malaking tumpok ng mga dokumento sa mesa. Ipinaliwanag niya na ang mga ito ay mga perpektong dokumento na nagdedetalye sa kasalukuyang isyu sa talento ng bawat dalaga. Namangha si Uzuki sa lalim ng pananaliksik ni Ariso, samantalang kinilabutan naman si Nene nang makitang doble ang mga dokumentong inilapag sa kanya kumpara sa iba. Diretsyong sinabi ni Ariso kay Nene na kailangan muna niyang matutunan ng kanji, upang sa gayon maging perpekto ang pagbabasa nito at pagsasabuhay ng mga karakter sa manga. Nang ibaling ng grupo ang kanilang atensyon kay Rika, binunyag ni Rika ang kanyang gawain, kung saan kailangan niyang magbenta ng 50 kopya ng kanyang music CD sa kanyang street performance. Nang mapansin ng binata ang katahimikan ni Rika, sinabi niya ng buong kumpiyansa na isa itong magandang paraan para magkaroon siya ng kumpiyansa sa sarili at magkaroon ng malalim na karanasan. Hinamon siya ni Rika, at tinanong kung nakapagtugtog na ba ito ng kahit anumang instrumento. Sinabi ni Ariso na hindi pa, ngunit kaya niya umano na sumipol habang naliligo. Ikinainis ni Rika ang nasambit ni Ariso, at muling nagtanong kung naiintindihan ba niya ang kaba sa tuwing tumutugtog sa harap ng maraming tao. Sumagot lang si Ariso na hindi, pagkat wala umano sa bokabularyo ng isang Yamabuki ang mga katagang iyon. Tumayo si Rika, at hinawakan ang mukha ni Ariso at tinawag niya itong isang malaking sinungaling, at inakusahan itong puro lamang salita ngunit walang aksyon. Katapos niyang sabihin ang kanyang punto, biglang bumitaw si Rika at nagpaalam na uuwi na siya. Paglabas niya ng pinto, naiwan si Ariso na tulala at pinoproseso ang nangyari. Nabanggit ni Nene na talagang nagalit ni Ariso si Rika, pagkat wala naman itong talento sa musika. Ngunit ang lakas ng loob nitong umakto na mahusay sa harap ni Rika. Ang mga nasabi ni Rika ay tumama kay Ariso na parang isang pisikal na suntok na nagpaluhod sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ang isang tagapagmanang tulad niya ay tinawag lamang na puro salita at walang aksyon. Dahil sa pang-iinsulto ni Rika, naging determinado si Ariso. Ipinahayag na makikita umano ni Rika kung gaano kahusay ang isang Yamabuki. Nalaman ni Ariso na tuwing Miyerkules pagkatapos ng klase, nagtatanghal si Rika sa bakuran ng paaralan. Ito ay isang tradisyon na kanyang pinananatili simula pa noong ito ay isang all-girls school, ibig sabihin kahit na ito ay naging co-ed, karamihan sa mga lalaki sa eskwelahan ay hindi pa naririnig ang pagkanta ni Rika. Tumungo siya sa bakuran, sa pag-aakalang ang isang pagtatanghal ng isang estudyante ay malamang na hindi makakaakit ng maraming tao. Bilang nag-iisang lalaki sa mga manonood, mabilis na nagalit kay Ariso ang mga tapat na babaeng tagahanga ni Rika. Ipinagtanggol ni Ariso ang kanyang sarili, sinabing isa siyang miyembro ng broadcasting club na gusto lang makinig. Sa entablado, inamin ni Rika sa kanyang mga tagapakinig na kinakabahan pa rin siya kahit na gaano man kadalas siyang magtanghal. Ang nasabi ni Rika ay tumatak sa damdamin ni Ariso, pagkat ang mga salitang iyon ang siya ring nasabi noon ni Apollo sa tuwing sinisimulan nito ang kanyang programa. Habang sinisimulan ni Rika ang kanyang awitin, patuloy na nakikita ni Ariso sa dalaga ang imahe ni Apollo. Sa kanyang isipan, nagsimulang magkaroon ng wangis si Apollo, sa katauhan ng dalagang si Rika. Pagkatapos ng pagtatanghal ni Rika, inabangan ito ni Ariso at nilapitan upang humingi ng tawad. Winika niyang naunawaan na niya ang pagmamahal ni Rika sa musika, at naiintindihan na rin niya kung bakit siya tinawag nito na puro lamang salita. Gayunpaman, hindi humanga si Rika sa biglaang debosyon ni Ariso, at kanyang nilinaw na ang mga papuri nito ay hindi sapat upang makuha ang kanyang tiwala. Paglipas ng ilang araw, habang naglalakad ng mag-isa, nagmuni-muni si Rika ng may kaunting pagkakasala. Napagtanto niyang wala si Ariso sa kanyang huling pagtatanghal, at hindi rin ito pumunta sa club room. Dahil dun, inamin niya sa sarili na hindi niya dapat ibinuhos ang kanyang pagkadismaya kay Ariso. Kaya naman nagdesisyon itong humingi ng tawad sa susunod nilang pagkikita. Pagdating ni Rika sa bakuran kung saan siya nagtatanghal, nadatnan niya rito ang maraming tao na nagkukumpulan. Paglapit niya sa entablado, laking gulat niya nang makita si Ariso na kasalukuyang may dalang gitara, at naghahandang magtanghal sa harap ng maraming tao. Lumapit si Rika sa entablado, tinanong si Ariso kung ano sa tingin nito ang kanyang ginagawa. Taglay ang mabangis na ekspresyon. Nasabi ni Ariso kay Rika na nais umano niyang mapatunayan rito na hindi lang siya puro salita. Nang mapansin ni Rika ang mga daliri ni Ariso na puro benda, napagtanto niyang nag-aral itong maigi upang tumugtog ng gitara para lamang patunayan ang kanyang sarili. Dahil sa effort ng binata, ikinatuwa ito ni Rika kaya't humarap siya sa naguguluhang mga manonood at inanunsyo na makakasama niya sa pagtatanghal si Ariso. Yumuko siya para pakalmahin ang mukhang kinakabahang si Ariso,
at sinabihan itong huwag mag-alala pagkat narito umano siya upang ito'y suportahan sa isasagawa nitong pagtatanghal. Katapos ng palabas, natanong ni Rika kay Ariso, kung tuluyan na ba itong nakaramdam ng kaba. Mariing iginiit ni Ariso sa dalaga na kailanman ay hindi siya kinakabahan, ipinagmalaki niyang wala sa dugo ng isang Yamabuki ang pakiramdam na iyon. Pinag-isipan ni Rika ang katawa-tawang pahayag ni Ariso, at bago pa man makapag-react ang binata, yumuko si Rika at isinandal ang ulo sa dibdib nito, na ikinagulat ng binata ng husto. Habang nakadikit ang tainga ni Rika sa dibdib ng binata, naramdaman nito ang mabilis na pagtibok ng puso ni Ariso, kaya naman ngumiti ito sa harap ng binata, at tinawag niya itong isang malaking sinungaling. Sumunod na araw, sa silid ng broadcasting club, inanunsyo ni Nene na kailangan niyang umalis ng maaga, na ipinagtaka ng kanyang mga kaibigan. Sinubukan siyang pigilan ni Ariso, ipinaalala na hindi pa nito natatapos ang gawaing ibinigay niya rito. Sinabi ni Nene na ayaw niya itong gawin, pagkat sa simula pa lamang hindi naman talaga siya pumayag sa mga pinapagawa nito. Pag-alis ni Nene, naisip ni Rika at Ariso na tila may itinatago sa kanilang lihim si Nene, na siya namang tingin din ni Iko. Ngunit, mas may tiwala si Uzuki sa kanyang kaibigan, at naniniwala siyang isang tingin lang ang kailangan para malaman ang katotohanan. Dahil sa pag-aalala, sinundan ni Ariso ang dalaga tungo sa isang bakanteng silid. Pagbukas ni Ariso ng pinto, nagulat siya nang makita ang dalaga na kasalukuyang nagsasanay ng pagbigkas sa mga linya sa isang eksena sa manga. Habang ito'y abala sa pag-arte, tahimik naman itong pinapanood ni Ariso. Habang ipinagpapatuloy ni Nene ang kanyang pagsasanay, hindi na napigilan pa ni Ariso ang kanyang sarili, kaya't padabog itong pumasok sa silid, na lubhang ikinagulat ng dalaga. Direkta niyang sinabi na ang pag-arte nito ay lubhang napakasama, sapagkat bawat linya na binabasa nito ay nabibigkas nito ng mali. Isa pa, ang paraan umano ng pag-arte nito ay hindi maganda, sapagkat kulang na kulang ang inilalapat nitong emosyon sa bawat eksena. Nang makita ni Ariso ang manga na isinasabuhay ni Nene, ibinahagi ng dalaga na isa umano itong kwento patungkol sa bawal na pag-ibig sa pagitan ng isang prinsesa at isang sundalo. Lumapit si Ariso sa dalaga, nakangiting nagtanong kung gusto ba nito ang ganoong klaseng kwento. Namula ang mukha ni Nene, sinabihan si Ariso na umalis na, upang sa gayon magawa na niyang muling makapagsanay. Natanong ni Ariso sa dalaga, kung bakit pa nito inilihim ang kanyang nakatakdang pagsali sa audition upang magbigay buhay sa boses ng prinsesa. Inis na nasabi ng dalaga na wala na umanong pakialam si Ariso, ngunit hindi ito ikinatuwa ng binata pagkat responsibilidad niya ang tulungan ang mga ito. Ipinaalala niya rin sa dalaga na nangako siya noon na tutulungan niya ang mga ito upang pagdating ng araw, tuluyan na silang maging propesyonal. Dahil dun, nagpa siya si Nene na sabihin na kay Ariso ang kanyang suliranin, inamin na hindi niya maarte ng maayos ang eksena sa manga na pumapatungkol sa pag-ibig, dahil wala pa siyang karanasan sa pakikipagrelasyon. Dahil dito, ibinahagi ni Ariso ang isang prinsipyo ng kanyang pamilya, na nagsasaad na kung wala kang karanasan, nararapat lamang na hanapin mo ito. Nasabi ni Nene na ang pag-ibig ay hindi isang bagay na basta na lang kayang pilitin, na sinang-ayunan ni Ariso, ngunit may ideya umano siya na tiyak na magiging epektibo. Iniabot nito sa dalaga ang kanyang kamay, katapos ay lumuhod at niyaya ito upang maging kanyang kasintahan. Nilinaw ni Ariso ang kanyang kakaibang plano, kung saan sa loob ng 3 linggo bago ang audition, gaganap sila bilang magkasintahan, siya ang kabalyero at si Nene ang prinsesa, upang sa gayon makakuha ang dalaga ng sapat na karanasan. Galit na tinanggihan ni Nene ang ideya na maging kasintahan ni Ariso sa loob ng 3 linggo, kaya tinasar ito ni Ariso at tinanong kung makukuha ba nito ang posisyon kung walang tulong ng sinuman. Dahil sa pang-aasar ng binata, hindi na nakatiis pa rito si Nene at wala itong nagawa kundi ang pumayag. Sumunod na araw, habang naglalakad, namula si Nene ng husto habang hawak ang kamay ni Ariso. Agad nilang nakuha ang atensyon ng kanilang mga kaklase at kaibigan, na hindi naman alintana ni Ariso pagkat ang kasalukuyang tumatakbo sa kanyang isip ay kung paano makakatulong sa pagsasanay ni Nene. Ginampanan ni Ariso ng maigi ang kanyang pagganap bilang kabalyero, sinasabi ng sakto at may emosyon ang bawat linya na nasa manga. Pagdaan ng bawat araw, ipinagpatuloy ng dalawa ang paggaya sa bawat eksena na makikita sa manga. Wala siyang ideya kung paano naging ganito kabilis ang mga bagay-bagay, at pakiramdam niya ay sobra na ang romansang ito para sa kanya. Pagsapit ng araw bago ang audition, nataranta si Nene, pagkat iniisip niya kung talaga bang gagayahin nila ni Ariso ang kissing scene sa pagitan ng kabalyero at prinsesa. Binalikan niya ang lahat ng mga pangyayari na ginawa nila ni Ariso sa lumipas na 3 linggo,
ang pagsakay sa bangka, pagpapakain sa isa't isa, at ang pagbubuhat kay Nene. Napagtanto niya nang may takot na ang natitira na lamang ay ang huling eksena sa manga, kaya't mabilis na lumipad ang kanyang isipan habang siya'y labis ng natataranta. Inisip niya kung ito ba ang layunin ni Ariso sa simula pa lamang, patuloy na kinakabahan sabay talikod habang namumula ang pisngi. Gayunpaman, nang makita nito ang binata na determinadong pinag-aaralan ang manga, nakita niya ang seryosong ekspresyon nito. Napagtanto niya na wala sa itsura ng binata ang pagiging bastos. Dahil dito, inihanda ni Nene ang kanyang sarili, iniisip na kailangan pa rin niyang ituloy kung ano ang huling eksena sa manga. Paglapag ni Ariso ng manga, sinabi niya kay Nene na umuwi na't magpahinga upang ito'y makapaghanda sa araw ng audition. Hindi ito inaasahang marinig ng dalaga, kaya't nagtanong siya kung bakit hindi nila gagawin ang huling eksena sa manga. Sinabi ni Ariso na wala siyang balak na gawin iyon, pagkat dapat na ilaan lamang umano ni Nene ang una nitong halik sa taong tunay nitong iniibig. Natigilan sandali si Nene, at sinabihan si Ariso na isang tanga, kasunod ng biglaang paglabas, sumisigaw na pagsisisihan umano ito ni Ariso panghabang buhay. Paglipas ng isang linggo, muling pumunta si Nene sa clubroom, at malungkot na nasabi na nabigo siya sa audition at hindi siya nagtagumpay na makuha ang pagiging voice actress ng prinsesa sa manga. Natigilan si Ariso, iniisip kung paano siya bumagsak gayong perpekto naman ang kurikulum ng kanyang pagsasanay. Ipinaliwanag ni Nene na hindi ang kanyang pag-arte ang dahilan kung ba't siya bumagsak, kundi ang katotohanang pinilit ng author na magkaroon ng voice actor na personal nilang nagustuhan. Bumagsak sa pagkadismaya si Ariso, lubos na nalungkot at sinisisi ang sarili sa kinalabasan ng 3 linggo nilang pagsasanay. Pinagmasdan siya ni Nene, iniisip kung paano nito mapapasaya ang binata. Isang ideya ang pumasok sa isip ng dalaga, kaya naman yumuko ito, at habang natatakpan ng aklat ang muka ng binata, binigyan ito ni Nene ng isang banayad na halik. Nang papaalis na sana ang dalaga, pinigilan ito ni Ariso, at tinanong kung hinalikan ba siya nito. Nang mapansin ni Ariso ang biglaang pag-iba ng kilos ni Nene, direkta niya itong tinanong kung mayroon na ba itong namumuong pagtingin. Tinitigan siya ni Nene pabalik, naiinis na nasabi na hindi niya ito iniibig, kasunod ng pagpapakawala ng isang malakas na paghagis. Paglabas ni Nene ng silid, nagmadaling pumasok ang ibang miyembro para tingnan kung ano ang nangyayari. Kinausap ni Uzuki ang nakaluhod na si Ariso. Tinanong ito kung may nasabi ba siyang hindi maganda kay Nene. Inamin ni Ariso na hinayaan niyang malamon siya ng kanyang kayabangan kaya't nagalit sa kanya si Nene. Ngunit ngumiti si Uzuki, tiwala na hindi talaga iyon sinasadya ni Nene. Katwiran ni Uzuki, bagamat seryoso ang paghagis ni Nene kay Ariso, hindi naman talaga mainitan ang ulo ni Nene. At nagkakaganon lamang siya sa tuwing nahihiya, binigyan ni Uzuki si Ariso ng isang palatandaan, na sinasabing kapag nagsisinungaling si Nene, kailangan mo lang itong tingnan ng mabilis para makita ang katotohanan. Kapag namula ang tainga ni Nene, senyales yun na kasalukuyan itong nagsisinungaling, isang malinaw na pahiwatig ng kanyang tunay at naguguluhan na nararamdaman.